Talaga, Luisa? Isasama mo na ako sa Isla Caballero? Oo, Sylvia. Kailangan ng dagdag na tauhan sa laundry section ng pribadong resort sa isla. Ikaw ang naisip kong isama dahil gustong-gusto mo makarating kung saan ako nagtatrabaho. At para magkasama na rin tayo. Halos magdingning ang mga mata ni Sylvia sa sinabi ng kaibigan niya. Nang malaman niyang umuwi ito kahapon, kaagad niya itong pinuntahan. Umaga pa lang ay naroon na siya, pero may pinuntahan daw ito at hapon na umuwi. Nakikain pa siya sa mga ito para lamang hintayin to. Maraming salamat, Luisa. Kailan ka babalik sa isla? Bukas na bukas din. 3 araw lang kasi ang bakasyon ko. Ihanda mo ng mga gamit mo at maaga tayong aalis. Kailangan nating maabutan ng biyahe ng yate pabalik ng isla. Hindi na napigilan ni Sylvia ang pagkamangha. Yate ang sasakyan natin? Napahawak siya sa dibdib at tila hindi makapaniwala. Sa buong buhay niya, bangka pa lamang ang kanyang nasasakyan. Bigla niyang naalala ang isang malaking puting sasakyang pangdagat na nakikita lamang niya sa telebisyon at posibleng masakyan na rin niya ngayon. Talaga bang sasakay tayo ron? Mahina ngunit nanginginig sa pananabik ang boses niya. Oo, yun lamang ang tanging sasakyan papunta sa isla. Para yun sa mga tauhan at bisita ng pamilya Caballero. At ang maganda, libre yun. Kapag hindi mo ako kasama, hindi ko makakasakay sa yate. Nakangiting sagot ni Luisa. Hindi mapigilan ni Sylvia ang mapangiti ng malaki. Halata ang paghanga niya sa kanyang kaibigan at sa nararanasan nitong karangyaan ngayon. Napakaswerte mo naman, Luisa. Ang sosyal ng buhay mo sa isla. Hindi naman, sakto lang. Nakangiti nitong sabi pero hindi maitatago ang pagmamalaki sa boses nito. Kung ako sa'yo, mag-iimpake na ako ngayon, Sylvia, para wala kang makalimutan. Bumalik ka na lang dito bukas bago mag-alas 6 ng umaga. Sige, magpapaalam na ako. Maraming salamat talaga at ako napili mo. Walang anuman, agahan mo bukas ha. Nakangiting tumango si Sylvia bago umalis. Pakiramdam niya nakalutang siya sa hangin habang naglalakad pa uwi. Hindi na siya makapaghintay na makarating sa Isla Caballero, ang lugar na pinapangarap niyang puntahan. At sa wakas, malapit nang matupad ang pangarap niya. Pangarap ko magkaroon ng magandang buhay at ang islang yun na makapagbibigay nun sa akin. Bulong niya sa sarili. Hindi lamang siya ang nangangarap makarating sa isla. Marami siyang kakilala sa barangay San Delceno na gusto ring makapagtrabaho roon. Pero mahirap makapasok dahil sa higpit ng seguridad at taas ng pamantayan sa pagtanggap ng mga empleyado. Mabuti na lang at kaibigan niya si Luisa na maswerteng nakapasok sa isla. High school pa lamang ay magkaibigan na sila. May nakilala itong matanda at dinala ito sa isla. Naging maganda ang buhay nito habang siya'y nananatiling labandera at walang pag-asang umangat sa buhay kung hindi siya aalis sa kanilang lugar. Isla Caballero, parating na ako! Sigaw niya dala ng tuwa. Pagkarating sa bahay, kinuha agad ni Sylvia ang kanyang lumang backpack. Inilagay niya roon ang pinakamaayos niyang damit at iba pang importanteng gamit. Pagkatapos, humiga lang siya sa papag habang nakangiti. Iiwan muna kita sandali, mahal kong bahay. Bibisita na lang ako sa iyo kapag wala akong trabaho. Madali lang para sa kanya ang magdesisyon ngayon. Wala siyang mga magulang at 2 taon nang patay ang lola niya na siyang nag-alaga sa kanya. Ang sabi ng lola niya noon, iniwan ng tatay niya ang kanyang nanay habang pinagbubuntis siya. At sa kasamaang palad, namatay ang nanay niya, pagkapanganak sa kanya. Hindi man siya nakabawi sa kanyang lola, babawi naman siya sa kanyang sarili. Aayusin niya ang kanyang buhay. Kinabukasan, 5:00 pa lang ay nakahanda na si Sylvia. Isinuot niya ang itim niyang blusa at maong na pantalon, saka nilinis ng mabuti ang sipit niyang tsinelas. Hindi siya makatulog kagabi sa sobrang excitement, kaya't maaga siyang pumunta sa bahay ni na Luisa. Naghintay lamang siya sa labas ng bahay hanggang lumabas ang kaibigan niya. Sylvia, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka kumatok? Nakangiti nitong tanong. Napahanga si Sylvia sa suot na magandang puting bestida ng kaibigan niya. Makulay rin ang mukha nito sa makeup at nakasuot pa ng kulay gintong kwintas at hikaw. Malayo na talaga ang narating nito sa pagtatrabaho sa isla. Daig pa nito ang nangibang bansa. Ayoko kasing maistorbo ang tulog mo, Luisa. Alis na ba tayo? Oo, yan lang ba ang gamit na dadalhin mo? Tanong nito habang nakatingin sa dala niyang backpack. Oo kakaunti lang kasi mga gamit ko. Okay lang yan, may uniform naman sa isla. Siya nga pala,
Pwede mo ba akong tulungan dito sa mga gamit ko? Kaagad naman siyang pumayag. Maliit na bagay lang yon kumpara sa gagawin nito para sa kanya. Sige, ako na lang ang magdadala ng mga gamit mo. Salamat, Sylvia. Binuhat niya ang malaking bag ni Luisa habang hila ang isa pang maleta. Wala na itong bitbit habang naglalakad sila patungo sa sakayan ng tricycle. Doon sila sumakay patungo sa pantalan kung nasaan ang yate na pag-aari ng mga kamalyero. Pagbaba pa lang ng tricycle, hindi na matikom ang bibig ni Sylvia nang matanaw ang MV Caballero na nakadaong sa pribadong pantalan patungo sa isla. Kahit malayo pa lang, kitang-kita na ang lawak at taas nito na tila isang lumulutang na mansyon sa gitna ng dagat. Ang ganda! Namamangha niyang sabi habang unti-unti silang lumalapit. Pagkaapak pa lang niya sa yate, parang gusto na niyang gumulong sa sahig sa sobrang tuwa. Bawat parte na madaanan niya ay hindi nakakaligtas sa paghaplos niya. Sobrang linis at ganda ng loob. Pakiramdam niya ay nasa ibang bansa siya. Luisa, nakasakay na ako sa yate. Kinikilig niyang sabi sa kaibigan. Bahagya naman itong natawa sa reaksyon niya. Relax lang, Sylvia. Huwag ka masyadong ma-excite. Marami ka pang makikita sa loob. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Sylvia hanggang makapasok sila sa main lounge ng yate. Napapalibutan yon ng malaking salamin kung saan natatanaw ang karagatan. May mga mamahaling sofa na kulay cream at gold accents, at sa gitna ay isang eleganteng chandelier na kumikislap kahit maaga pa. Maya-maya lang, umalis na rin ang yate at may isang babae ang lumapit kay Luisa. Luisa, it's nice to see you here. Oh my God, Brittany! Is that really you? Long time no see! Excited na nagyakap ang dalawang babae hanggang mapatingin si Brittany kay Sylvia. You're really sweet, Luisa. You even brought your maid with you. Peking napangiti si Sylvia at hinihintay niyang itama ni Luisa ang sinabi ni Brittany, pero hindi nito ginawa. Gusto niya kasing makarating sa isla at hindi naman ako madamot para ipagkait yun sa kanya. Pasimpleng bumuntong hininga si Sylvia at hindi na lang niya pinansin ang sinabi nito. Excuse me, pwede ba akong mag-ikot dito? Tanong niya sa kaibigan. Oo naman, samantalahin mo na habang narito pa tayo. Yeah, go ahead maid, sabi naman ni Brittany. Walang salita niyang iniwan ng dalawa at mag-isa siyang naglakad sa pasilyo ng yate. Habang lumalayo siya, napansin niyang siya lamang ang may suot na luma at simpleng kasuotan. Lahat ay may magagandang damit, kahit ang mga crew ay mukhang sosyal at formal. Minsan may tumitingin sa kanya na para bang naligaw siya roon. Ngunit hindi niya yun pinansin dahil abala ang kanyang mga mata sa paghanga sa marangyang ambience ng buong yate. Sayang wala akong cellphone, nakapag-picture sana ako rito. Nanlulumo siyang napasandal sa railings habang nakatingin sa dagat. Guests are not allowed here. Napatawid ng tayo si Sylvia nang marinig ang nakakatakot na boses ng isang lalaki. Napaatras siya nang lumapit ito sa kanya. Nakasuot ito ng puting polo na bukas ang ilang butones sa itaas. Bahagyang nakarolyo hanggang bukong-bukong ang light beige pants nito na pinaresa ng simpleng leather loafers. Nakasuot ito ng sunglasses at marahang ginugulo ng hangin ang maikli nitong buhok. Sorry po, hindi ko kasi alam na bawal dito. Hindi rin po ako guest. Then why are you here? Who are you? Ako po si Sylvia Arevalo. Kasama po ako ng kaibigan ko para magtrabaho sa Isla Caballero. Unang beses ko po kasing sumakay ng yate, kaya sinamantala ko na at nilibot ang paligid. Ang ganda po kasi nitong yate. Sa TV ko lang to nakikita noon, pero nakasakay na ako ngayon. Paliwanag niya sa humahangang boses. Go back to your friend. You're not allowed here. Napayuko si Sylvia sa kamarahang tumango. Saka lamang siya nag-angat ng tingin nang tumalikod ang lalaki. Pero may napansin siyang pulang marka sa likuran ng pants nito. Mister, may regla po kayo. Bigla niyang sabi. Mabilis itong lumingon sa kanya at mabilis naman siyang tumingin sa malayo. Kung bakit naman kasi regla ang nabanggit niya, lalaki naman to. Sana hindi ito na-offense sa sinabi niya. Baka itapon siya palabas ng yate at magpalutang-lutang sa karagatan. Kapag nagkataon, magiging pagkain siya ng mga pating. What did you say? Sana po, hindi mo ako gawing pagkain ng mga pating. What? Sandaling napabikit si Sylvia saka napakamot sa batok niya. Marahan siyang tumingin sa lalaki at ngumiti.
Ang sabi ko po, may pulang marka sa likod ng pants mo. Mukha po siyang regla. Magalang niyang tugon. Damn it. I told them to clean the chair without leaving a single spot of blood. Bulong nito bago umalis. Nakahinga ng maluwag si Sylvia pagkaalis ng lalaki. Ngunit hindi napigilan ng nakakatakot nitong boses ang pamamasyal niya sa loob ng yate. Lumipat siya sa ibang direksyon at sulit na sulit ang paglilibot niya. Iba't ibang magagandang bagay ang nakita niya na kahit sa panaginip ay imposible niyang makita. Grabe, gaano kaya kayaman ng may-ari nitong yate? Tapos may-ari pa siya ng isla. Hindi ma-reach ng isip ko ang pagiging rich niya. Walang kapaguran sa paglalakad si Sylvia kahit may isang oras na yata siyang nagdidibot sa loob ng yate. Magaling naman siya sa direksyon kaya hindi siya nangangambang maligaw. Magagawa pa rin niyang bumalik sa main lounge kung nasaan si Luisa. Habang naglalakad, may napansin siyang kakaibang disenyo ng pinto. May nakaukit na leon doon na mistulang nag-aapoy ang mga mata at parang nakatingin sa kanya. Dala ng kuryosidad, pinihit niya ang seradura kung bukas yun. Laking tuwa niya nang hindi nakalakang pinto, kaya't pumasok siya sa loob. Ngunit napasinghap siya sa naabot ng eksena roon. Isang lalaki ang nakahiga sa sahig at sinisipa ng isa pang lalaki habang may dalawa pang nakatayo at nanonood lamang sa nangyayari. Natakot man, pero mas nanaig pa rin ang awa niya sa lalaking nakahiga sa sahig. Dinukot niya ang pulbos sa bag at tumakbo palapit sa mga to. Itigil niyo yan! Sigaw niya, saka isinaboy ang pulbos sa mukha ng lalaking sumisipa. Napaatras ito, kaya sinabuyan din niya ang dalawang nakatayo. Wala na siyang pakialam kahit maubos ang pulbos niya, basta matulungan lamang ang lalaki. Nang sandaling nataranta ang tatlo, mabilis niyang inilalayan ang lalaking nasa sahig at itinayo ito. Mabigat to pero dahil sa pagmamadali, nagawa pa rin niyang maiangat ang lalaki. Humawak ka sa akin para hindi ka mahirapang lumakad. Kailangan na nating umalis dito. Sumunod naman ang lalaki at dahan-dahan silang nakalabas ng silid. Hindi niya alam kung saan sila pupunta hanggang makita niya ang pinto na may nakasulat na stockroom. Doon siya pumasok para magtago. Binitiwan ni Sylvia ang lalaki at nahahapo siyang napaupo sa tabi nito. Habol-habol niya ang paghinga at nang bahagyang nakarelax, sa kanya binalingan ang kasama niya. Sandali, ikaw ba yung lalaki kanina na may regla? May pulang marka sa pantalon? Tanong niya nang medyo mapamilyar to sa kanya. Tumingin ito sa kanya saka kumunot ang noo. Malaya niyang nakikita ang kabuuan ng mukha nito at kumpirmado na ito yung lalaki kanina kahit wala itong salamin ngayon. Ikaw nga! Why did you save me, miss? Napakamot si Sylvia sa batok at napipilitang ngumiti. Sa tono kasi ng boses nito, parang ayaw nitong magpatulong sa kahit sino. Naaawa ako sa'yo. Nakita kita nakalugmok sa sahig kanina habang sinasaktan ka ng lalaking yun. Bakit ba niya ginagawa yun? Wala ka ng kalaban-laban pero patuloy pa rin siya sa pagsipa sa'yo. Napansin ni Sylvia na bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. This is the first time someone felt sorry for me. Bakit? Masama ka bang tao? Mabilis nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Tumalim ang tingin nito sa kanya at hindi niya maiwasang pagtaasan ng balahibo. Para makaiwas, dinampot niya ang telang nasa gilid niya at mabilis na sinaklob sa mukha nito. Why the heck did you put that rag on my face? Mabilis nitong inalis ang tela at saka pa lamang niya nalamang basahan yun. Basahan ba yan? Bakit ang linis naman? Mas luma pang tingnan ng tuwalya ko kaysa sa basahan na yan. Palitan ko na lang kaya nito ang tuwalya ko. Inosente niyang sabi. Bumuntong hininga ang lalaki at hindi pinansin ang sinabi niya. Bali wala itong tumayo na para bang hindi ito nabugbog kanina. I told you to go to your friend. You shouldn't be here. Sabi nito at akmang lalabas ng silid ng pigilan niya. Sandali lang, baka nasa labas pa ang mga lalaking bumugbog sa'yo kanina. Titingnan ko muna kung ligtas ka nang lumabas. Hinawakan nito ang braso niya at hinila siya pabalik. I'm safe here. Nobody can hurt me. Bakit sinasaktan ka ng lalaki kanina? They followed my orders. I needed just to feel something. Nalilitong napakamot sa batok si Sylvia. Sorry kung sasabihin ko to sa'yo. Normal ba ang pag-iisip mo? Bakit kailangan mo silang utusan para lang saktan ka? I don't feel anything. Bakit? Na-stroke ka ba? Curious niyang tanong. What? Hindi ako na-stroke. Bakit hindi ka nakakaramdam? Manhid ba ang buong katawan mo? Pasimple niya itong kinurot sa braso, pero wala itong reaksyon. Sinubukan niya rin sa tagiliran pero nanatili itong walang imik. Lumipat siya sa tiyan nito,
Pero wala siyang makurot dahil sa tigas niyon. Mukhang maabs ang lalaki. Sa huli, naisipan niya itong sampalin sa pisngi. Bumaling ang mukha nito at nanatili yun sa ganoong posisyon ng ilang segundo. Sorry, sinusubukan ko lang naman kung totoong hindi ka nakakaramdam ng sakit. Alam mo na, mas maganda yung may katibayan kaysa sabi-sabi lang. Mabilis niyang paliwanag. Kinabahan si Sylvia nang unti-unti itong tumingin sa kanya. Handa na siyang tumakas kung magagalit ito, pero nakita niyang tila hindi ito makapaniwala. Slap me again, miss. Sabi nito at kinuha pa ang kamay niya saka idinikit sa pisngi nito. Ha? Sigurado ka ba, kuya? Yes, slap me again. Yung mas malakas at sunod-sunod. Hindi alam ni Sylvia kung normal pa ba ang lalaki. Ito lamang ang nakilala niyang gustong-gustong magpasampal. Hindi ko kayang gawin yan ng walang sapat na dahilan. At saka, hindi naman tayo magkakilala. Baka mamaya niyan ipakulong mo pa ako kapag sinaktan kita. No, I won't do that. If you want my name, okay, I'll tell you. I'm Morris. Pakilala nito na halatang nagmamadali para masampal ulit niya. Bakit pa gustong-gusto mong sampalin kita? Nakaramdam ako ng sakit ng sampalin mo ko. Ulitin mo, sampalin mo ulit ako. Pilit nitong hinahampas ang palad niya sa pisngi nito, pero lumalaban siya para hindi ito saktan. Ipaliwanag mo muna sa akin ang dahilan, Morris. Bakit hindi ka nakakaramdam ng sakit? Para naman hindi ako makonsensya kapag sinampal ulit kita at isipin kong tinutulungan lang kita. Saglit itong natahimik at tila pinag-iisipan kung magsasalita o hindi. Maya-maya, marahan itong bumuntong hininga saka ibinaba ang kamay niya. Hindi naman malambot ang kamay niya, pero parang ayaw nitong pakawalan yun. Hindi ko to sinasabi sa kahit na sino, pero dahil ikaw ang nagparamdam ulit sa akin ng sakit, sasabihin ko sa'yo. Sandali, pigil niya muna sa sasabihin nito. Sigurado ka ba na pagkakatiwalaan mo ko sa sasabihin mo? Ngayon lang tayo nagkakilala. Hindi ka ba natatakot na baka ipagsabi ko yan? Susugal ako na hindi mo sasabihin sa ibang maririnig mo. Para lang sampalin mo ulit ako. Napangiti na lang si Sylvia. Nakakatouch ang pagtitiwalang ibibigay nito sa kanya kahit ngayon lang sila nagkakilala. Bihira mangyari yon sa ibang tao, pero nangyayari sa kanilang dalawa. Sige, makikinig ako. Bumuntong hininga si Morris bago nagsalita. Ang alam ng lahat, may addiction ako sa bugbog. Pero kahit anong gawin ko, wala na yung pakiramdam ng sakit sa katawan ko. Napakurap si Sylvia at nakaramdam ng awa sa lungkot ng boses ni Morris. Parang imposible naman yon. Yan din ang iniisip ko noon. Imposibleng hindi ko maramdaman ng sakit. Pero totoo. Sinubukan ko lahat ng paraan hanggang umabot sa punto na kailangan ko na silang utusan para saktan ako. Bakit? Mahina niyang tanong. Para lang malaman kung buhay pa ba ako. Kaagad nitong sagot. Natigilan si Sylvia nang bahagyang humigpit ang hawak ni Morris sa kamay niya. Sobrang naaawa siya rito kahit ngayon niya lang ito nakilala. Hindi na niya iniisip na baka gumagawa lang ito ng kwento dahil ramdam niya ang emosyon sa bawat salitang binibitiwan nito. Alam kong mahirap paniwalaan. Kapag nasanay ka sa sakit at bigla itong nawala, parang may kulang na rin sa'yo. Parang may mali na sa pagkatao mo. Pagpapatuloy nito. Hindi ba mas okay yun? Hindi ka na masasaktan at kasiyahan na lang ang palagi mong mararamdaman. Pilit niyang katwiran. Umiling si Morris. Hindi ganun kasimple. Kung wala ka nararamdamang sakit, hindi mo rin alam kung kailan ka dapat maging masaya. Hindi mo alam kung tama pa bang ginagawa mo. Hindi mo alam kung nakakasakit ka na ba ng ibang tao na hindi mo sinasadya. Parang nawalan ako ng isang mata nang hindi ko na maramdaman ng sakit. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Mas lalo niyang napansin ang lungkot sa mga mata ni Morris sa tanong niya. Oo, marami na akong nilapitan. Iisa lang sinasabi nila. Wala raw problema sa katawan ko, pero sa utak meron. Para raw may switch na kusa na lamang nag-off dahil sa mga trauma na naranasan ko. Doon nagsimula ang emotional numbing, parang bahagi ng PTSD. Kapag naaalala ko nakaraan, hindi ako nasasaktan. Namamanhid ako. Parang nawawala ang pakiramdam ko pati katawan ko. Parang tumitigas. Minsan nga pakiramdam ko, walang kahit sinong kayang manakit sa akin. Kahit gusto ko nang may maramdaman, wala pa rin. At yun ang pinaka nakakatakot. Hindi na ako takot masaktan dahil wala na akong maramdaman. Diretso nitong sagot. Hindi na inungkat ni Sylvia ang trauma na sinasabi ni Morris. Ayaw na niyang maalala nito ang tungkol doon at baka mas lalo pang lumala ang kondisyon nito. Papayag na akong sampalin ka, pero tulong lang to ha, hindi ko gustong saktan ka. Yeah, it's fine.
Slap me again, Sylvia. Binitiwan nito ang kamay niya sa kanya ito sinampal. Hindi yun ganoon kalakas, kaya nakita niyang hindi ito kontento sa ginawa niya. Isa pang sampal ang ginawa niya sa kabilang pisngi nito at mas malakas kaysa sa una. It's working. Masaya nitong sabi. Do it again, Sylvia. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagsampal sa magkabilang pisngi ni Morris. Pero nang makita niyang namumula na yon, tumigil na siya. Sinapon niya ng palad ang magkabila nitong pisngi. Sorry, masakit ba? Nag-aalala niyang tanong. Nahigit ni Sylvia ang kanyang hininga nang ngumiti ito. Isang ngiti na may bahid ng kasiyahan sa mga mata. Ibang-iba na ito kaysa kanina. Yeah, but it's fine. Thank you, Sylvia. Kinuha nito ang kamay niya saka hinawakan ng mahigpit. Kailangan ko nang umalis. Ibabalita ko kay Silverio ang nangyari sa akin ngayon. Teka, sino si Silverio? Siya ang guardian ko at tumayong magulang ko na mag-isa na lang ako. May ideya na ngayon si Sylvia kung anong trauma ang pinagdaanan ni Morris. Sigurado siya na may kinalaman yun sa mga magulang nito. Kung ganoon, dapat talaga nilang malaman ang nangyaring to. Sigurado ako na matutuwa siya. Kung kailangan mo pa ng tulong ko, huwag ka mahihiyang lumapit sa akin. Tatandaan ko yan, Sylvia. Kapag nasa isla na tayo, bibisita ako sa'yo. Pangako yan. Sige. Tipid niyang tugon bago umalis si Morris. Napangiti na lang si Sylvia matapos ang nangyari. Hindi niya akalain na makikilala niya ang katulad ni Morris. Nagbahagi agad ito ng mga problema sa kanya at masasabi niyang kabilang na ito sa mga itinuturing niyang kaibigan. May bago na ulit akong kaibigan at sana gumaling na rin siya sa kakaibang kondisyon niya. Isasama kita sa mga panalangin ko, Morris. Nakangiting bumalik si Sylvia sa main lounge at doon na lamang pinagmasdan ng karagatan. Hindi na siya umalis sa tabi ni Luisa hanggang makarating sila sa isla. Pagkababa pa lang ng yate, wala na siyang oras para pagmasdan ng paligid. Dumiretso na agad sila sa loob ng staff briefing room, kung saan mabilis siyang binigyan ng kaunting paliwanag tungkol sa kanyang magiging tungkulin. Pagkatapos ng maikling briefing, agad siyang isinalang sa trabaho. Pagkatapos ng unang araw sa trabaho, pagod na nagtungo sa kanyang silid si Sylvia. Hindi niya inaasahan na ganoong karami ang labahin sa resort. Kahit may malalaking washing machine at dryer, napagod pa rin siya pagdating sa pagtutupi ng makakapal na kumot at sandamakmak na bedsheet, punda at kurtina. Halos mamanhid ang kanyang braso sa ngalay. Okay lang mapagod. 20,000 na ba ng sweldo ko? Makakaipon talaga ako rito. Libre pang pagkain at maganda ang kwarto ko. May kama at aircon. Tapos mag-isa lang ako. Sandaling napaisip si Sylvia nang maalala ang kaibigan niyang si Luisa. Hindi na niya ito nakita kanina nang ihatid siya nito sa laundry section. Wala rin siyang ideya kung ano ang trabaho nito sa isla. Makikita ko naman siguro siya sa mga susunod na araw. Bulong niya saka nagpalit ng damit at nagpahinga. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, unti-unti nang nasasanay ang katawan ni Sylvia sa trabaho. Nagkaroon rin siya ng mga bagong kaibigan. Pero kahit anino ni Luisa ay hindi pa rin niya nakikita. Hindi naman siya makaalis para hanapin to. Dahil tanging pagkain lamang sa break ang bakante niya sa trabaho. Kailangan ko ng 3 na bandera para mamayang gabi. Anunsyo ni Madam Oliva, ang supervisor nila. Napansin ni Sylvia ang pagyuko at pag-iwas ng tingin ng mga kasama niya. Nagtataka naman siya sa reaksyon ng mga to. Ikaw, Sylvia, kaya mo bang mag-overtime mag-isa hanggang madaling araw? Kung magagawa mo, pwede kang mag-half day bukas. Sa hapon ka na lang pumasok. Hindi naman tumanggi si Sylvia at agad na pumayag. Sige po, ma'am. Okay, good. Mukhang nakahinga ng maluwag ang mga kasama niya nang sumang-ayon siya. Bahagya naman siyang lumapit kay Ruby na isa sa mga naging kaibigan niya sa laundry. Bakit ayaw niyo mag-overtime? Dagdag din yun sa sweldo natin. Malalaman mo rin mamaya, Sylvia. Tugon nito sa mahinang boses. Hindi na nag-usisa si Sylvia at nagpatuloy na lamang sa trabaho. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, mag-isa na lang si Sylvia sa laundry section. Ang bilin sa kanya ng supervisor ay maghintay lamang doon dahil may maghahatid ng mga labahin sa kanya na ginawa naman niya. Nakakatulog na siya sa paghihintay pero wala pa ring dumadating na labahin. Sumapit na ang madaling araw kaya nagdesisyon siyang bumalik sa silid niya. Where have you been? Napahawak si Sylvia sa dingding sa gulat nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki pagpasok niya sa kanyang silid. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang bumalik sa silid mo? Kanina pa kita hinihintay rito.
Inaninaw niya itong mabuti at nakita niyang nakaupo si Morris sa gilid ng higaan niya. Morris, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa silid ko? Hindi pwede rito ang mga guest. Mga empleyado lang ang maaaring pumunta rito. I'm not a guest. Kung hindi ka guest, isa ka ba sa mga empleyado? No, I'm the owner of this island. Masyado na siyang inaantok para seryosohin ang sinasabi nito. Okay. Bakit ka pala narito? Tanong niya bago kumuha ng malinis na damit sa aparador niya. Slap me again, Sylvia. Napamaang na lang siya. Naghintay ito hanggang madaling araw para lamang magpasampal sa kanya. Wala bang pwedeng sumampal sa'yo at sinadya mo pa akong puntahan dito sa ganitong oras? Sampal mo lang ang gusto ko, wala nang iba. Matigas nitong sabi na para bang wala na siyang magagawa sa desisyon nito. Hindi na nagdalawang isip si Sylvia. Lumapit siya kay Morris saka ito sinampal. Hindi yun kalakasan dahil wala siyang lakas at inaantok pa. Gusto na lang niyang humiga at matulog. One more. Hiling pa nito. Bukas na lang, inaantok na ako eh. Babawi muna ako ng lakas para maramdaman mo ang sakit ng sampal ko. Hindi naman ito nagmatigas at tumayo na lang. Alright, get some rest. Babalik na lang ako bukas. Paglabas ni Morris, nagpalit agad ng damit si Sylvia bago nagpahinga. Napangiti pa siya habang nakapikit dahil naiwan ang mabangong amoy ng lalaki sa silid niya. Naging dahilan yun para maging mahimbing ang tulog niya. Kinabukasan, tanghali na nang pumasok si Sylvia. Kaagad siyang sinalubong ni Ruby nang makita siya. Okay ka lang ba? Kung natatakot ka mag-isa sa silid mo pagkatapos ng mga nakita mo kagabi, pwede ka matulog dito sa silid ko, Sylvia. Dalhin mo na lang ang kama mo ron. Anong sinasabi mo, Ruby? Wala naman akong ginawa kagabi. Hanggang madaling araw ako rito pero walang dumating na labahin. Inaantok na nga ako eh. Nalilito niyang sabi. Pumaskil ang pagtataka sa mukha nito. Imposible naman yun. Death anniversary ng parents ni Sir kahapon at kapag ganon, tambak ang mga dugo ang kumot at bedsheet dito. Dinadala yun ng mga lalaking may nakakatakot na itsura. Hindi sila umaalis hanggat hindi malinis ang dinalan nilang labahin. Madalas pa silang nagagalit kapag mabagal kumilos ang labandera. Walang nangyaring ganun, Ruby. Imbento ka. Totoo yun. Nakapagtataka naman. Ano kaya nangyari kay Sir? Siguro nakahanap na siya ng ibang gagawin para palipasin ang araw ng kamatayan ng mga magulang niya. Siguro nga. Sang-ayon na lang niya dahil wala naman siyang ideya sa sinasabi nito. Ngunit malinaw na ngayon kung bakit ayaw mag-overtime ng mga ito. Dahil yun sa mga dugoang labahin at nakakatakot na mga lalaking nagde-deliver niyon. Sylvia! Napalingon si Sylvia nang tawagin siya ni Madam Oliva. Bakit po, ma'am? May utos mula sa management, ililipat ka na ng trabaho. Simula ngayon, cleaning staff ka na sa hotel rooms. Pumunta ka na lang sa cleaner section. Sige po, ma'am. Tugon niya bago umalis ang ginang. Nagpaalam si Sylvia kay Ruby bago siya pumunta sa cleaner section. Pagdating doon, binigyan lamang siya ng mabilisang briefing sa kailangan niyang gawin bago siya nagsimula sa trabaho. Ang nakapagtataka lang, isang silid lamang ang kailangan niyang linisin at siya lamang ang naka-assign doon. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa silid na lilinisan niya, natanaw niya sa kabilang dulo ang pamilyar na figura. Si Luisa ba yun? Sinundan niya ang babae hanggang makapasok ito sa isang silid. Bago sumara ang pinto, nakita niyang mabilis itong hinalikan ng isang matandang lalaki. Napasinghap si Sylvia at hindi niya inaasahan na papatol si Luisa sa lalaking halos lolo na nito. Hindi ka dapat nanonood sa private moment ng ibang tao. Lumingon si Sylvia sa pinanggalingan ng pamilyar na boses. Nakita niyang nakatayo sa may pinto si Morris, sa parehong silid na kailangan niyang linisin. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt at nakapailalim sa cream na pantalon na may itim na belt. Simple lang ito pumorma pero ang lakas ng dating. Gwapo kasi. Matangkad at macho pa. Kahit basahan yata ang suot nito, hahangaan pa rin ang itsura. Itinulak niya ang cleaning cart na may lamang mga gamit sa paglilinis patungo rito. Hindi ko sila pinapanood, Morris. Nakita ko lang yung private moment nila bago sumara ang pinto. Teka, akala ko ba hindi ka guest? Bakit naka-check-in ka sa hotel nito? Niluwagan ni Morris ang pinto para makapasok siya. Pumasok naman siya habang tulak ang cart. Malayo ang bahay ko. At hassle kung pabalik-balik ako rito para lang makita ka. Hindi naman bawal mag-check-in sa sarili kong hotel, di ba? Sandaling natigilan si Sylvia nang tumugon ang mabilis na tibok ng puso niya sa sinabi ni Morris. Gusto lang pala siya nitong makita kaya nag-check-in sa hotel.
Pinigil niya ang pangiti dahil sa kilig na bigla niyang naramdaman. Oo na, hindi na ako makikipagtalo. Ikaw na may-ari nitong hotel. Sagot niya habang inaayos ang bedsheet. Tinanggal niya ang lumang punda at kumot saka pinalitan ng bago. Hindi ka naniniwala na ako si Morris Caballero? Muli nitong tanong. Huminto sandali si Sylvia sa pag-aayos ng unan bago sumagot. Naniniwala ako na ikaw si Morris, pero hindi ako naniniwala na isa kang kabalyero. Paka-idol mo lang ang mga kabalyero. Wala namang masama doon dahil idol ko rin sila. Pwede ko rin gamitin ang apelido nila kasi hindi naman sila personal na nakilala ng karamihan. Natatawa niyang dagdag bago nagpatuloy sa ginagawa at sinunod namang ayusin ang kumot. Pwede ka maging isang kabalyero kung pakakasalan mo ang may-ari nitong isla. Siya na lang ang natitirang kabalyero sa kanyang pamilya. Napatingin siya rito at bahagyang umiling. Biro lang, masyado mo namang sineryoso. Hindi naman mahalaga sa akin kung sino ang may-ari nitong isla. Okay na ako sa trabaho ko rito. Hindi ka ba masaya na malapit ka sa may-ari nitong isla, Sylvia? Huminto sa ginagawa si Sylvia bago humarap kay Morris. Huwag na natin pag-usapan ng may-ari ng isla. Masaya ako kasi may kaibigan akong kagaya mo. Yung hindi tumitingin sa panlabas kong itsura at katayuan sa buhay. Sana magtagal ka pa rito, Morris, para makasama pa kita. Kapag umalis ka, hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkikita. Umaalis lang ako kapag may trabaho sa labas ng isla. Yun ang dahilan kaya kagabi lang kita nabisita. Bukod doon, wala na akong dahilan para umalis. Madalas nandito lang ako kasi dito ako nakatira. Ngumiti siya at napawi ang lungkot na nararamdaman niya sa isiping matatapos na ang bakasyon ni Morris sa isla. Mabuti naman kung ganun. Masaya ako na makikita pala kita ng madalas. Where's my slap anyway? Tanong nito na bahagyang nakangiti at parang batang nanghihingi ng atensyon. Natigilan si Sylvia saka napakamot sa batok niya. Kailangan ba talaga kitang sampalin? Sayang naman ang kinis ng pisngi mo kung mamumula lang. Ayokong masaktan ka. Sabi niya habang nakatingin dito ng seryoso pero may halong pag-aalala. Ngumiti si Morris at dahan-dahang kinuha ang kamay niya saka inilagay sa pisngi nito. Just hold my face like this. I want to feel you this close. Parang may bumara sa lalamunan ni Sylvia nang maramdaman ang init ng pisngi ni Morris sa palad niya. Morris, may trabaho pa akong gagawin. Baka mapagalitan ako ng boss ko. Sinubukan niya bawiin ang kamay niya, pero hinigpitan nito ang hawak doon. Matagal ko na itong hindi nararamdaman, Sylvia. Bukod kay Silverio, ikaw pa lang ang nagpakita sa akin ng ganitong pag-aalala. Simula nang muli ako makaramdam ng sakit, saka ko rin natutunang maging masaya ulit. Salamat sa pagpunta mo sa isla. Dahil doon nakilala kita. At dahil sa iyo, naging masaya ulit ako. Walang mahanap na salita si Sylvia nang malamlam na tumitig si Morris sa kanya. Parang nabablangko ang isip niya at gusto na lamang niyang tumitig sa gwapo nitong muka. Sinabi ko kay Silverio ang tungkol sa iyo at gusto kanyang makilala. Pasimpleng humugot ng malalim na paghinga si Sylvia bago ngumiti ng bahagya. Pakiramdam niya meet the parents na ang mangyayari dahil tumatay ang magulang ni Morris si Silverio. Sige, pero sa ibang araw na lang kapag wala akong trabaho. Alright, I respect your decision. Just let me know when you want to meet him. Sige. Tugon niya saka sinilip ang mukha nito. Okay ka na ba? Pwede ko na bang ipagpatuloy ang paglilinis ko? Just a moment. Sabi nito nang hindi pa rin binibitiwan ang kamay niya. Pumikit pa si Morris na parang mas dinadama ang palad niya. Hindi man lang ito nandiri sa isiping madumi ang kamay niya mula sa paghawak ng iba't ibang panglinis. Hindi pwede, Morris. Ayoko nang sumweldo nang hindi nagtatrabaho. Pagtutol niya rito. Nakagat ni Sylvia ang ibaba niyang labi nang magbago ang ekspresyon ni Morris. Muli niyang nakita ang matalim nitong tingin, pero hindi nakatuon sa kanya mga mata nito. Binitiwan nito ang kamay niya saka lumapit sa teleponong nakadikit sa pader ng silid. Mabilis itong nagdial doon bago nagsalita. Send someone to clean my room, now. Pabagsak din itong ibinaba ang telepono bago siya hinila palabas ng silid. Sandali lang, Morris. Saan tayo pupunta? Simula ngayon, hindi mo na kailangan maglinis ng silid ko. Kahit anong trabaho, wala ka nang gagawin, kundi gawin ang gusto ko. Sa akin mo lang itutuon ang atensyon mo, Sylvia. Ano bang sinasabi mo? Paano ako sisweldo? Kailangan ko mag-ipon, huy. Hindi ito sumagot at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Nakita pa niyang lumabas sa kabilang silid si Luisa. Natigilan ito habang nakatingin sa braso niyang hawak ni Morris. Morris, ano ba? Nasasaktan ako.
Sigaw niya rito at saka palang ito tumigil. Mabilis na lumambot ang ekspresyon nito at pumaskil ang pagsisisi sa muka. I'm sorry, Sylvia. Where did I hurt you? Please tell me. Tanong nito habang sinisiyasat ang braso niya. Okay lang ako, Maurice. Hindi ako nasaktan sa hawak mo, pero nasaktan ako sa naging kilos mo. Ayoko makita kang ganyan. Kung nakakaramdam ka ng matinding emosyon, sikapin mong kumalma para wala kang masaktan. Hindi makakatulong kung magpapadala ka sa emosyon mo. Nagulat si Sylvia nang halikan ni Maurice ang braso niya bago siya niyakap. Hindi niya inaasahan na hahantong sa halik at yakap ang simple niyang pagsaway rito. I'm sorry, Sylvia. Patawarin mo ako. Promise hindi ko na ulit gagawin yun. Ramdam ni Sylvia ang labis nitong pagsisisi at parang natatakot ito na magalit siya. Kaya marahan niyang hinaplos ang likod nito. Ayos lang, pero mangako ka na hindi na yun mauulit sa kahit sino. Hindi lang sa akin. Huwag mong hayaang mangibabaw o matalo ka ng sarili mong emosyon. Pangako, hindi na mangyayari ulit yun. Tinapik niya ito sa likod para iparamdam dito na tinatanggap niya ang paghingi nito ng sorry. Hindi pa sana ito didistansya sa kanya kung hindi pa tumunog ang cellphone sa bulsa nito. Sagutin mo muna yan, baka importante. Kinuha nito ang cellphone at tiningnan ng caller. Mabilis nitong pinatay ang tawag saka muling isinilid sa bulsa ang phone. May aasikasuhin lang ako. Hintayin mo na lang ako sa silid ko. Babalik din ako agad. Bilin nito. Sige. Tugon niya at plano talaga niyang bumalik sa silid nito para tapusin ang trabaho niya. Pagkaalis ni Maurice, isang marahas na paghila ang naramdaman ni Sylvia. Paglingon niya, si Luisa ang humihila sa kanya. Luisa, saan mo ako dadalhin? Tanong niya rito. Tumigil ito sa tagong bahagi ng pasilyo. Sylvia, bakit magkasama kayo ni Sir Maurice? Bakit kanya hinalikan at niyakap? Kailan pa kayo naging close? Bakit itinago mo sa akin ang tungkol dito? Walang preno nitong tanong sa kanya. Hindi ko to sinadyang itago, Luisa. Sa palagay ko kasi hindi naman mahalaga kung magkaroon ako ng bagong kaibigan. At saka, hindi na kita nakita simula na dumating tayo sa isla. Hinahanap nga kita eh. Saan ka ba nagpunta? Basta, saka anong hindi mahalaga? Sylvia, may-ari ng Isla Caballero ang kasama mo. Tapos sasabihin mong hindi mahalaga? Hindi agad nakaimik si Sylvia. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi ni Maurice. Pero totoo pala na ito ang may-ari ng isla. Hindi naman bawal makipagkaibigan, Sylvia. Muling sabi ni Luisa. Pero hindi mo kilala si Sir Maurice. Pakiusap, layuan mo na siya. Hindi mo alam kung anong ginagawa at kaya niyang gawin. Para din to sa kaligtasan mo. Ayoko mapahama ka. Ano ba pagkakakilala mo kay Maurice, Luisa? Sabihin mo sa akin para alam ko kung anong kailangan kong gawin. Nakilala ko kasi si Maurice sa yate at pinuntahan niya rito. Kaya parang magkaibigan na kami. Si Sir Maurice ang iniiwasan ng lahat dito. Kapag nagalit siya, wala na siyang pakialam kahit sino ang nasa harapan niya. Kung hindi niya bubugbugin, sisiguraduhin naman niyang maghihirap ang taong yun habang buhay. Masama siyang tao. Hindi lang halata dahil gwapo siya. Pero huwag kang magpadala sa kanyang itsura. Madami ang nabubulag sa kagwapuhan niya. Ikaw, Luisa, saan ka nabulag? Sino yung matandang kasama mo kanina? Namutla si Luisa at umiwas ng tingin. Mukha rin itong nataranta sa tanong niya. Hindi kita hinuhusgahan sa naging desisyon mo, Luisa. Hindi ko rin sinasabi na masama ang ginagawa mo. Kung ano man yun, labas na ako ron. Pero marunong akong kumilatis na tao. Kahit pinagmumukha mo akong katulong kapag kasama ka, okay lang sa akin dahil kaibigan kita. Alam ko mabuti kang tao sa kabila ng ambisyon mo. Ganoon din si Maurice. Alam ko mabuti siyang tao sa kabila ng masamang tingin niyo sa kanya. Kaibigan ko rin siya at hindi ko siya lalayuan tulad ng gusto mong mangyari. Hindi ko tinatalikuran ng mga kaibigan ko base sa mga kapintasan nila. Totoo akong kaibigan at kahit maging masama kayo sa paningin ng iba, hindi ko kayo iiwan. Nangilid ang luha ni Luisa bago siya niyakap. Pinakawalan nito ang luha sa balikat niya. Salamat at hindi mo ako hinusgahan, Sylvia. Kahit maduming babae ang tingin ko sa sarili ko. Aminado ako na masama ang naging paraan ko para umangat sa buhay. Pinatulan kong isang matanda dahil sa pera niya. Dinala niya ako rito sa isla hindi para magtrabaho, kundi para pagsilbihan siya kapag kailangan niya ako. Responsibilidad kong paligayahin siya at hindi ko inaasahang mahuhulog din ang loob ko sa kanya sa kabila ng agwat ng mga edad namin. Mabait siya at hindi niya ako tinatrato ng masama. Mukhang mali pero masaya ako sa piling niya. Hinaplos niya ang likod ni Luisa. Kahirapan ang nagdala rito para gawin ang bagay na yon. Pero dahil sa ginawa nito, napunta rin siya sa isla at nakilala si Maurice.
Masaya siya na hindi napipilitan ng kaibigan niya sa matandang karelasyon nito ngayon. Masaya ako para sa'yo, Luisa. Ang mahalaga gusto mo siya at hindi kanya pinipilit. Pero Sylvia, muli nitong sabi bago dumistansya sa kanya. Maniwala ka sa akin, hindi makabubuti kung malapit ka kay Sir Maurice. Maraming tao sa paligid niya ang gustong makuha ang kanyang atensyon. Baka mapahamak ka kapag nalaman nilang malapit ka sa kanya. Salamat sa pag-aalala, Luisa, pero okay lang ako. Mabait naman sa akin si Maurice. Huwag ka mag-alala. Kung sakaling gawa niya ako ng masama, kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Nakangiti niyang sabi. May tatapusin pa pala akong trabaho. Kailangan ko nang umalis. Paalam niya sa kaibigan. Please mag-iingat ka, Sylvia. Tumango lang siya bago bumalik sa silid ni Maurice. Napahawak siya sa sariling dibdib pagpasok pa lamang sa loob. Hindi niya alam kung bakit bumundol ang kaba sa dibdib niya. Dahil ba yun sa mga nalaman niya? O may iba pang mangyayari? Samantala, lahat ng makakita kay Maurice ay napapayuko. Walang masasalamin na ekspresyon sa mukha niya habang naglalakad patungo sa isang pribadong viewing deck sa dulo ng resort. Isa yung tahimik na lugar na napapalibutan ng kahoy na railings at matatayog na puno na natatanaw ang malakristal na dagat ng Isla Caballero. Nakatayo roon si Silverio habang nakasandal ng bahagya sa railings at may hawak na tasa. Tumingin agad ito sa kanya nang maramdaman ang pagdating niya. Tumawag ka habang kasama ko si Sylvia. May mahalaga ka bang sasabihin sa akin? Tanong niya rito sa seryosong tono, pero may respeto. Ngumiti si Silverio saka humarap sa magandang tanawin sa unahan. Hindi mo man palaging sinasagot ang tawag ko, pero palagi mo naman akong pinupuntahan ng personal. Alam mo rin kung saan ako pupuntahan. Lumapit si Maurice sa railings. Ipinatong niya ang dalawang kamay doon at tumingin sa malayo. Mahalaga sa iyo ang lugar na to, Silverio. Alam ko kung saan ka madalas tumambay kapag ganitong oras. At sa tuwing tumatawag ka, alam kong may mahalaga kang sasabihin sa akin. Huminga ng malalim si Silverio saka marahang inilapag ang tasa ng kape sa maliit na mesa sa gilid. Tungkol to sa iyo, Maurice, at sa hinaharap ng ari-arian mo. Bahagyang kumunot ang noon ni Maurice saka siya lumingon sa matanda. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Silverio. Alam mo naman na maraming nagbabantay sa paligid mo, lalo na mga babaeng gustong mapalapit sa'yo. May ilan pa na handang gawin ng lahat para lang magdala ng magiging anak mo. Muling bumaling ang tingin ni Maurice sa dagat. Hindi ko problema ang mga ambisyon nila at hindi nila kayang lumapit sa akin nang hindi ko nalalaman. Pero ikaw, anong desisyon mo? Hindi kita pinipilit, Maurice. Wala ring gumigipit sa'yo. Gusto ko lang malaman kung napag-isipan mo na ba ang tungkol sa pagkakaroon ng tagapagmana. Sa edad mong yan, dapat may anak ka na. Pero dahil sa reputasyon mo, walang babae ang makalapit sa'yo basta-basta. May ilang lumalapit pero tinutulak mo palayo. Hindi na ako pabata at darating ang araw na mawawala rin ako. Sana bago mangyari yun, may sarili ka ng pamilya. Ayoko mapunta lang sa gobyerno o sa charity ang yaman mo. Dapat mo itong ipasa sa lahi mo. Tumahimik si Maurice. Marahang gumalaw ang panga niya na tila pinipigil ang kung anumang emosyon na gustong kumawala sa kanya. Ipinikit niya sandali ang mga mata saka napabuga ng hangin at muling itinuon ng tingin sa tanawin. She's only 23. I'm not sure if she's ready to have a child with a man who's almost 8 years older than her. Are you referring to someone? I'm talking about Sylvia. Sylvia? Yung babaeng kinukwento mo sa akin? Kailan mo lang siya nakilala? Pinagkakatiwalaan mo na agad siya? Kilalanin mo muna siyang mabuti, Maurice. Hindi naman kita pipigilan kung mamahalin mo siya. Pero kailangan mo munang masigurado na wala siyang hidden agenda sa paglapit niya sa'yo. Napangiti si Maurice nang maalala si Sylvia. Hindi siya ang tipo ng tao na mabilis magtiwala. Pero ipinagkatiwala niya rito ang sikreto niya na sila lamang ni Silverio ang nakakaalam. Pinahanap niya rin ang lahat ng impormasyon tungkol sa dalaga at mas lalo siyang natuwa sa mga nalaman niya. Nagtiwala ako sa kanya tulad ng pagtitiwala ko sa iyo, Silverio. At kayong dalawa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Bakit? Anong nakita mo kay Sylvia para makuha niya agad ang tiwala mo? Nakita ko sa kanya ang nakita ko sa iyo noon. Siguro dahil magkadugo kayo. Anong ibig mo sabihin, Maurice? Seryoso siyang tumingin sa matanda at nakita niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha nito. Sylvia is your daughter with one of your women. Nanay niya ang babaeng madalas kong kinakausap ang tiyan noon, dito rin sa lugar na to. Sa kasamaang palad, pumanaw siya matapos manganak, at si Sylvia ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola, na pumanaw na rin 2 taon nang nakalipas.
Namuhay siya bilang labandera para suportahan ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. Hanggang sa niyaya siya rito ng kaibigan niya para magtrabaho bilang labandera. Nagpapakahirap siyang magtrabaho, gayong maaari siyang bigyan ng magandang buhay ng kanyang ama kung pinahanap mo lang siya. Paliwanag niya at parang gusto niyang sisihin si Silverio sa hirap na dinanas ni Sylvia. Napansin ni Morris ang pagsisisi sa mukha ni Silverio bago ito muling tumingin sa dagat. Marami akong pagkukulang kay Sylvia, Morris, pero nagampanan ko naman ang pagiging magulang sa'yo. Siguro wala talaga akong kwentang ama at wala akong karapatan para makilala niya. Sandaling bumutong hininga si Silverio at ngayon ay nakangiti na ito nang muling tumingin sa kanya. Malaki ang pasasalamat ko kay Sylvia dahil siya ang naging daan para unti-unti ka makarecover sa trauma mo noon. You can tell her everything about you, Silverio. I'm sure she'll accept you. Just help her understand why you had to leave her mother. Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob bago magpakilala sa kanya. Tugon nito. Sa ngayon, ang buhay mo muna. Ang future family mo ang asikasuhin mo. May tamang panahon para sa amin ang anak ko. Natatakot akong sumbatan niya ako. Na-deserve ko naman dahil pinabayaan ko siya. Hindi na niya pinilit si Silverio. Nirerespeto niya ang desisyon nito. Dahil alam niyang ito lamang ang makakapag-ayos ng relasyon nito kay Sylvia. Matapos ang pag-uusap ni Morris at Silverio, bumalik na si Morris sa kanyang silid sa Caballero Lux Suites. Pagpasok pa lang, kaagad niyang hinanap si Sylvia, pero ibang babae ang naroon, si Brittany. Nakaupo ito sa eleganteng sofa habang hawak ang baso ng red wine. Nakasuot lamang ito ng roba at lantad ang balikat at magkakrus nitong hita. Isa lang to sa mga babaeng hindi tumitigil mapalapit lamang sa kanya. I've been waiting for you, Morris. Let's have a drink. Mapangakit na sabi ng babae. Hindi niya pinansin si Brittany at lumapit siya sa telepono. Magpadala kayo ng tao rito. May papatapon lang ako sa labas. Utos niya sa nasa kabilang linya saka mabilis ibinaba ang telepono. Pagpihit niya sa likuran, nasa harapan na niya ang babae at wala na itong suot na roba. May mapangakit itong ngiti at akmang hahawakan siya. Pero malakas niyang tinapik ang kamay nito. Bahagya itong napangiwi pero pilit pa ring humiti. Hindi mo ba itatanong kung nasan ang kinababaliwan mong katulong? Ow! Morris! Daing nito nang mahigpit niyang hawakan sa leeg. Kinaladkad niya ito palabas ng silid at baliwalang itinulak doon kahit na wala itong damit. Eksakto namang dumating ang dalawa sa mga tauhan niya. Send her away from the island and block her from entering again. Utos niya. Sige, gawin mo yan, Morris, at hindi mo na makikita ang katulong na yon. Tumalim ang tingin ni Morris kay Brittany, pero ngumisi lang ito. Harap-harapan talaga siya nitong hinahamon. Kinokontrol niya ang galit para hindi niya masaktan ng babae. Inaalala niya ang pangako niya kay Sylvia na hindi na siya magpapadala sa emosyon niya. Pinagbabantaan mo ako sa loob ng teritoryo ko? Mas lumaki ang ngisi ni Brittany. Taas na upa itong humalukip-kip sa harapan niya. Wala itong pakialam kahit naka-underwear lang to. Why not? Isang pamilya ko sa mga pangunahing investor at kasosyo sa pagpapatakbo ng isla at ilang negosyo ng mga kabalyero. May bahagi kami sa mga kontrata, kaya hindi mo ko basta-bastang maitataboy o mapapatahimik dito. Matapang nitong tugon. Si Morris naman ang ngumisi. Kumunot ang noon ni Brittany nang dukutin niya ang cellphone sa bulsa. Ilang saglit lang kausap na niya si Silverio sa kabilang linya. Brittany Jimenez is challenging my authority over my business. She thinks I'm leaning towards her family. I want to teach her a lesson. Pull out everything connected to the Jimenez family. Pay all damages for immediate termination. And announce to the public that they're no longer connected with the Caballero. Sige, ako nang bahala sa lahat. Saad ni Silverio bago niya patayin ng tawag. Now, what am I going to do with you? Baling niya sa babae. Hindi naman natinig si Brittany at mapagmataas pa rin itong nagsalita. Akala mo ba matatakot mo ako? Alam kong mahalaga sa iyo ang katulong na yon at habang hawak ko siya, hindi mo ako maaaring saktan. No one dares to threaten me. Send her back to her family without her hands. Utos niya sa dalawang lalaki. Yes, sir. Sumilay ang nakakakilabot ng ngisi sa labi ni Morris nang makita ang takot sa mukha ni Brittany habang hinihila ito palayo ng dalawa. Ngayon, malinaw na sa babae kung sino ang kinakalaban nito. Hindi siya basta-basta natatakot. Sa halip, siya mismo ang kinatatakutan. Umalis si Morris at hindi na nag-abalang bumalik sa kanyang silid. Nasa pasilyo pa lamang siya nang makasalubong niya ang isang babae. Sinadya nitong humarang sa daraanan niya. Tatawag na sana siya ng tauhan para paalisin ito at turuan ng leksyon. Pero napahinto siya nang magsalita ito.
Sir Maurice, ako po si Luisa, kaibigan ni Sylvia. Narinig ko po ang pinag-uusapan ng mga binayarang tao ni Brittany kanina. Sa Old Boathouse Cove raw po nila dadalhin si Sylvia. Iligtas mo po ang kaibigan ko, sir. Baka mapahamak po siya. Ang Boathouse Cove ay isang liblib na bahagi ng isla sa likod ng dating pantalan ng mga mangingisda. Hindi na yon ginagamit kaya't gumuho na ang kahoy na dingding at natatabunan ng baging at mga halaman. Nothing bad will happen to her. She's safe. Paano mo po nasisigurado na ligtas si Sylvia, Sir Maurice? Bago pa lang siya rito at hindi niya alam ang pasikot-sikot sa lugar na to. Nakayuko pa rin itong tanong. Dahil pagtungtong pa lang niya sa isla, sinigurado ko na ang kaligtasan niya. Tugon niya bago lagpasan ng babae. Paglabas ng hotel, sumakay si Maurice sa kanyang Bentley Bentayga, isang puting sasakyan. Dahan-dahan itong umusad palabas ng resort at tinatahak ang pribadong daan patungo sa kanyang mansyon na nakatirik sa pinakamataas na bahagi ng isla. Inaasahan na niyang naroon si Sylvia dahil ang utos niya ay dalhin ito sa bahay niya kapag may nagtangkang manakit dito. At hindi siya nagkamali. Nakita niya ito sa grand foyer ng mansyon at humahangang pinagmamasdan ang paligid. Huminto muna siya sa may pinto at nakangiti itong pinagmasdan. Marahan itong hinaplos ang royal sofa saka pinipisil ng bahagya. Napaka-inosente nito sa mga mararangyang bagay, pero naaaliw naman siyang pagmasdan ito. Naisip niya kung hinanap agad ito ni Silverio noon, engaged na kaya sila o kaya mag-asawa? O baka naman gawin silang magkapatid ng matandang yon? Napailing siya sa isiping yon. Aminado kasi siyang gusto niya si Sylvia unang kita pa lang niya rito sa yate. Sa kabila ng karamdaman niya, may kakaiba siyang naramdaman para rito at mula yun sa puso niya. Ang lambot, masarap sigurong matulog dito. Ani pa ni Sylvia. Bakit dyan ka matutulog kung mas komportableng matulog sa kama? Nakuha niya ang atensyon ni Sylvia. Napangiti ito at mabilis na lumapit sa kanya. Maurice, totoo bang pag-aari mong napakalaking bahay na to? Napakamot ito sa batok na parang may naalala. Ay, nakalimutan ko. Ikaw nga palang may-ari nitong isla. Hindi na nakapagtataka na may maganda kang bahay tulad nito. So, naniniwala ka na ngayong ako may-ari nitong isla? Oo, sabi pati ng kaibigan ko eh. Buti naman. Wait, okay ka lang ba, Sylvia? Hindi ka ba nasaktan kanina? Tanong niya rito at pasimpleng sinuri ang buong katawan nito. Hindi naman. Nagulat lang ako sa kaibigan ni Luisa kanina. Pumasok siya sa salid mo at sinabi niyang hinihintay mo raw ako sa Old Boathouse Cove. Hindi ko naman alam kung saan yun kaya sumama na lang ako sa dalawang lalaki na kasama niya. Tapos nasa labas na kami ng resort nang may humarang na maraming kalalakihan sa amin at sinabing nasa bahay ka raw at wala sa boathouse. Kaya dito na lang nila ako dinala. Habang yung dalawang lalaki, isinakay nila sa sasakyan at hindi ko alam kung saan nila dadalhin. Salaysay nito. Ngumiti si Maurice. Alam niyang tinuturuan na ng leksyon ng kanyang mga tauhan ang dalawang yon, maging si Brittany. Mabuti naman at hindi ka nasaktan. Bulong niya sa kahinawakan ng kamay ni Sylvia. Idinikit niya ang palad nito sa kanyang pisngi saka bumikit. Gustong-gusto niya ang pakiramdam kapag malapit ito sa kanya. Kumakalma ang magulo niyang sistema kapag nahahawakan niya ng ganito ang dalaga. Ikaw, ayos ka lang ba, Maurice? Nakakaramdam ka pa rin ba ng sakit? Tanong nito sa kanya. Malamlam ang mga matang tumingin siya rito. Slap me again. Gusto ko ring malaman kung normal na ulit ako. Binitiwan niya ang kamay nito at hinihintay na sampalin siya nito. Pero sa halip na sampal, niyakap siya ni Sylvia. Napako sa kinatatayuan si Maurice. Tila sandaling tumigil ang paggalaw ng paligid dahil sa hindi inaasahang pagyakap ni Sylvia sa kanya. Sylvia. Maging ang boses niya ay parang gustong umatras sa pagsibol ng hindi pamilyar na damdamin sa dibdib niya. Proud ako sa iyo, Maurice. Simpleng salita lamang yon, pero napakalaking bagay para sa kanya. Dahan-dahang umangat ang kamay niya patungo sa baywang ng dalaga at tinugon din ang yakap nito. Naging panatag ang kanyang pakiramdam at hindi niya napigilang umiti. Ito ang kasiyahang matagal na niyang hindi nararamdaman at si Sylvia ang tumulong sa kanya para bumalik sa dati. Kahit hindi mo sabihin, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Maurice, pero pinili mo pa ring lumaban sa kabila ng lahat ng naranasan mo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin at pagbukas ng sarili mo. Pangako, hindi ako mawawala sa tabi mo. Kahit itakwil pa ng lahat ng pagkatao mo, mananatili pa rin ako bilang kaibigan mo. Pagpapatuloy nito. Gustong tumutol ni Maurice sa salitang kaibigan, pero pinili na lang niyang manahimik. Ayaw niyang mabigla si Sylvia sa sasabihin niya
at baka maging sanhi pa yon ng paglayo nito sa kanya. Thank you, Sylvia. Hindi ko inaasahan ng pagpasok mo sa buhay ko. Pero masaya ako na muli tayo nakita. Marahang dumistansya si Sylvia at nagtataka itong tumingin sa kanya. Teka, nakita na ba tayo noon? Parang imposible naman yun dahil hindi ako umaalis sa lugar namin. At imposible rin na hindi kita matatandaan. Halika, may papakita ako sa'yo. Hinawakan ni Morris ang kamay ni Sylvia at marahang inakay patungo sa isang silid sa mansyon. Para yung mini museum na pinaglalagyan ng mahahalagang bagay sa kanya. Mga alaala ng nakaraan, masaya man o masakit. Palagi niyang tinititigan ang mga yon, lalo na kapag wala talaga siyang maramdaman. Ngunit kahit paulit-ulit niya yung gawin, nananatili pa rin siyang manhid. Parang wala siyang nararamdamang sakit o emosyon. May emotional numbing siya, isang simptomas ng PTSD na nakuha niya dahil sa matinding trauma. Lumapit siya sa isang estanteng napapalibutan ng bubog. Nasa loob niyon ang naka-frame na lumang larawan ng isang bata at babaeng buntis. Kamukha mo yung bata, oh. Ikaw ba yan? Yeah, it's me. Sino yung buntis? Nanay mo ba siya? Muling tanong ni Sylvia. Napatingin si Morris sa dalaga. Nagtataka siya nang hindi nito makilala ang buntis sa larawan. First meeting natin yan, Sylvia. Ha? Ako ba yung buntis? Hindi pa naman ako nagbubuntis ha. Virgin pa kaya ako? Hindi pa nga ako nagkakanobyo eh. Natawa siya. Mas lalo pa siyang natuwa nang malaman na hindi pa ito nagkakanobyo. Siyempre, hindi ikaw ang buntis. Oo nga, dahil imposible. Pero medyo kahawig ko naman siya. At mas imposibleng nag-time travel ako at nagpa-picture kasama ang batang ikaw. Sa libro at television lang nangyayari yun. Ikaw yung bata sa loob ng tiyan, Sylvia. At yung buntis na babae ang nanay mo. Natahimik si Sylvia at napatitig lang ito sa larawan. Maya-maya, napansin niyang umiiyak na ito habang nakangiti. Mabuti ka pa. Nakita at nakilala mo ang nanay ko, Morris. Samantalang ako, hindi ko man lang siya nasilayan kahit sa larawan. Hindi kasi uso sa amin ng magpa-picture. Bukod sa wala kaming camera, mahal din magpa-print. Sabi ng lola ko na sunog daw ang huling larawan ng nanay ko bago pa ako isinilang. Kaya wala akong kahit anong alaala niya. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Morris. Paano pa kaya kapag nalaman nitong nagpakaama sa kanya ang tunay nitong ama? Alam niyang masasaktan si Sylvia at siguradong masasaktan din siya. Pinabayaan ito ni Silverio para sa kanya. Paano mo nakilala ang nanay ko? Muling tanong ng dalaga nang tumigil sa bahagyang pag-iyak. Nagtrabaho siya noon sa isla. Kung hindi ako nagkakamali, isa rin siyang cleaner sa hotel. Mabait siya at magkasundo kami. Palagi kitang kinakausap kahit nasa tiyan ka pa niya. At nangako ako na aalagaan kita. Noong nakilala kita sa yate, pinaalam ko agad sa mga tauhan ko ang pinagmulan mo. And they found out na nanay mo pala siya, kaya sobrang saya ko. Ang galing naman. May connection na pala tayo simula noon. Kaya pala ang bilis natin magtiwala sa isa't isa noong unang pagkikita natin sa yate. Kung kilala mo ang nanay ko, siguro kilala mo rin ang tatay ko, no? Gusto mo ba siyang makilala? Oo naman. Kahit larawan lang niya gusto ko makita. Iginiya ni Morris si Sylvia sa isa pang estante na may larawan din mula sa pinunit na newspaper. Doon magulo ang paligid at walang malay si Morris habang buhat ni Silverio. Nasa 12 taon siya sa larawan. Yan ang araw na nailigtas ako mula sa human trafficking, Sylvia. Napalingon sa kanya ito at bakas ng lungkot at awa ang mga mata nito. Okay lang ako. Parte na lang yan ng nakaraan ko. Saad niya sa dalaga na maunawaan niya ang iniisip nito. Muli itong tumingin sa larawan kaya nagpatuloy siya sa sasabihin. Magulo ang pamilya Caballero noon dahil sa yaman nila. Wala pang kaalaman-alam ang mga magulang ko sa plano ng pinsan ni Daddy. Sinundo niya ako sa school noon at ibinenta sa mga sindikato para mawala ang atensyon ng mga magulang ko sa pagpapatakbo ng negosyo at mailipat sa paghahanap sa akin. Nag-iisa akong anak, kaya alam ng tiyuhin ko kung gaano ako kahalaga sa kanila. 2 taon ako namalagi sa poder ng mga sindikato. Araw-araw ako nakakaranas ng pagmamalupit. At yun ang unang trauma na naranasan ko. Nang mabawi ako ng parents ko, nakatakas naman si Uncle Ramon. Daddy mo ba yung kasama mo? Tukoy nito kay Silverio. Hindi. Siya si Silverio. Dating head ng security namin at ngayon ay guardian ko. Nagdadalawang isip si Morris kung sasabihin pa ba niya ang tungkol sa connection nito kay Silverio. Pero napansin niyang titig na titig si Sylvia sa larawan ng Ginoo. Siya ba ang nagligtas sa'yo? Oo. Hindi siya sumuko sa paghahanap sa akin at siya lang ang naniwalang buhay pa ako. Nakakahanga naman siya.
Siguro proud na proud ang anak niya sa kanya. Ang galing kasi ng tatay niya. Bumuelo si Morris para sabihin ng kaunting background ni Silverio para hindi ito mabigla sa katotohanan ng alam niya. Mabait si Silverio at mapagmahal. Sa sobrang pagmamahal niya, maraming babae ang dumaan sa buhay niya. Pero kahit isa sa kanila wala siyang napangasawa at hanggang ngayon single pa rin siya. Ang lungkot naman pala ng buhay niya. Teka nga, bakit pinag-uusapan natin ng love life ng guardian mo? Hindi naman ako interesado sa buhay niya. Reaksyon ni Sylvia. Nagdesisyon na lang si Morris na hayaan kay Silverio ang pagpapakilala rito. Muli na lamang niyang ipinakita rito ang dalawa pang naging sanhi ng trauma niya. Sila ang mga magulang ko. Turo niya sa isang larawan. Nasawi sila dahil kay Uncle Ramon. 18 years old ako noon at unti-unti pa lang akong gumagaling sa una kong trauma. Pero naging sanhi ulit to ng panibagong trauma ko. Pinatay sila sa mismong harapan ko. Masakit pa rin ang alaalang yun para kay Morris, pero iba na ngayon. Hindi na niya nararamdaman ang sakit sa dibdib niya dahil sa presensya ni Sylvia. Nagpatuloy naman siya sa huling larawan at dito napakuyom ang kamay niya. Sino siya? Tanong ni Sylvia habang nakatitig sa larawan ng isang babae. Siya si Darcy, ang adopted daughter ni Uncle Ramon. Nagkatrauma ka rin ba sa kanya, Morris? Oo. Tugon niya, saka ipinagpatuloy ang salaysay tungkol kay Darcy. Nang mamatay ang mga magulang ko, nakulong na rin si Uncle Ramon. Nabugbog siya sa selda at doon na rin siya namatay. Ilang buwan matapos ang pagkawala niya, nakilala ko si Darcy. Naging magkaibigan kami at wala akong ideya noon sa connection niya kay Uncle. Nahulog ang loob ko sa kanya at nagtiwala ako. Pero kalaunan nalaman kong plano lang pala niyang mapalapit sa akin para saktan ako at para ipaghiganti ang ama niya. Ang totoo may asawa na pala siya. Doon ako napuno. Hindi ko na nakontrol ang galit ko. Nasaktan ko siya at ang asawa niya habang unti-unting namamadid ang pakiramdam ko. Nagmakaawa siya, pero wala na ako nararamdaman kaya hindi ko siya pinatawad. Malubha ang naging pinsala nila at kalaunan, pumanaw na rin sila. Napansin ni Morris ang marahang paglunok ni Sylvia. Parang kinakabahan ito sa mga sinabi niya. Nagpatuloy naman siya sa pagkukwento dahil ayaw niyang maglihim sa dalaga. Kung sakaling gustong tanggapin siya nito ng buong buo. Simula ng araw na yun, nagbago ako, Sylvia. Naging malupit at strikto ako sa trabaho. Kinatakutan nila ako at umangat ang negosyo ko. Pero habang tumatagal, may unti-unting nawawala sa akin. Noong una, akala ko ayos lang. Mas madali pala kapag wala ka nararamdaman. Pero hindi ko na malayan, pati sarili ko, hindi ko na maramdaman. Kapag nagagalit ako, hindi ko na nakokontrol ang sarili ko. May mga nasasaktan akong tao. At may mga pagkakataon din na ako mismo ang nananakit sa sarili ko. Lalo na tuwing death anniversary ng mga magulang ko. Napupuno ng dugo ang silid ko. Pero wala pa rin ako maramdaman. Kahit sakit, kahit takot, wala. Hanggang sa dumating ka. Noong sinampal mo ko, hindi yun basta sakit. Parang may nabasag sa loob ko. Hindi pa malinaw, hindi pa buo. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may naramdaman ako. Sandali silang natahimik. Nakaramdam ng takot si Morris na baka talikuran din siya ni Sylvia sa mga ipinagtapat niya. That is my past, Sylvia. I hope you won't leave me after hearing that. Malungkot itong tumingin sa kanya na ikinatakot naman niya. I'm sorry, Morris, pero kailangan ko pa rin umalis. Hinawakan niya ang isa nitong kamay at halos magmakaawa ang mga tingin niya na wag siya nitong iwan. Please don't leave me, Sylvia. Sana hindi na lang niya ipinagtapat ang lahat dito kung alam niyang iiwan din siya nito. Sana naglihim na lang siya at ibinaon sa limot ang nakaraan niya. Kung sana naisip niya yon, hindi ito aalis sa tabi niya. Hindi ito matatakot sa kanya. Napakamot sa batok si Sylvia. Paano ako makakapagtrabaho kung hindi ako aalis? Hindi kita maaaring samahan dito sa bahay mo kung nasa hotel ang trabaho ko. Ang layo naman kapag pupunta ako roon tapos babalik dito para samahan ka. Kaya hindi pwede na hindi ako aalis sa tabi mo. Baka nga hinahanap na ako ng manager at bawasan ng sweldo ko dahil kanina pa ako nawawala. Natigilan si Morris, ngunit ilang sandali lang ay sumilay rin ang masayang ngiti sa labi niya. Kinabahan siya na aalis si Sylvia. Yun pala, aalis lang to para magtrabaho. Sylvia, hindi mo na kailangan magtrabaho. Samahan mo na lang ako rito sa mansyon. Malungkot mag-isa rito. Ang laki ng bahay ko pero walang nagpapasaya sa akin. Ibibigay ko na lahat ng pangangailangan mo. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Bibigyan kita ng allowance para hindi mo naisipin ang pera na iipunin mo. Wala akong gagawin kahit ano?
Pwede mong gawin ng kahit na ano, wag lang magtrabaho. Kung gusto mong mamasyal sa isla, gawin mo. Gamitin mo kahit aling yate na gusto mo. May water activities din sa resort at pwede mong subukan lahat yun. May night show rin sa beach, pwede kang manood. Isipin mong isa kang guest sa isla at hawak mo ang privilege para gawin ang magpapasaya sa'yo. Napangiti na lang si Morris nang mapansin na tila nagniningning ang mga mata ni Sylvia. Ipaparanas niya rito ang marangyang buhay na nararapat dito. Tulad ng sinabi niya noon, aalagaan niya ito. Wala ba akong babayaran kapag ginawa ko lahat yun? Wala. Lahat yun ay libre para sa'yo. Basta samahan mo lang ako. Wow, excited na ako. Pwede ko na bang gawin bukas? Tapos, pati ba pagkain ko libre? Tumango si Morris habang nakangiti. Sa tuwa ni Sylvia, muli itong napayakap sa kanya at wala siyang sinayang kahit isang segundo at tinugon din ang yakap nito. Nang sumunod na araw, walang sinayang na sandali si Sylvia. Ang una niyang ginawa ay nag-island tour sa buong isla gamit ang yate ni Morris. Kasama niya si Luisa at ang 3 bodyguard na sinabuyan niya ng pulbos upang iligtas si Morris noon. Hindi naman pala kaaway ang mga ito dahil mababait ang 3. Matagal na ako sa isla pero ito ang unang beses kong mag-island tour. Tapos solo pa natin ang super yacht ni Sir Morris. Ang swerte mo talaga, Sylvia. May-ari pa ng isla ang naumaling sa'yo. Ang haba ng hair mo, girl. At ikaw lang ang nakapagpaamo sa kanya. Lahat kami takot sa kanya. Pero ikaw na hindi man lang nagdalawang isip lapitan siya. Nakangiting sabi ni Luisa. Nakatayo ang dalawa sa upper deck ng yate, kung saan tanaw na tanaw ang malawak na dagat at tanawin sa isla. Suot ni Sylvia ang casual na puting blouse at maong shorts na ibinigay ng isa sa mga kasambahay sa mansyon ni Morris. Marami pang mga damit na ibinigay sa kanya, pero ito ang pinakasimple at karamihan ay parang papunta sa party. Habang si Luisa ay nakasuot ng summer dress at malapad na sombrero. Pareho naman silang naka-flat sandals. Tumigil ka, Luisa. Anong nahumaling? Nakakahiya naman sa makakarinig. Parang ang ganda ko naman para mahumaling sa akin si Morris. Nahihiyang sabi ni Sylvia, saka umiwas ng tingin sa kaibigan para itago ang kilig niya. Pero kahit anong tago niya, hindi pa rin niya naikubli ng kanyang ngiti. Humalakhak si Luisa at lumapit palalo sa kanya. Ano ka ba? Ang ganda mo kaya. Kahit sabon lang ang gamit mo sa katawan, ang kinis pa rin ang balat mo. Ang liit pa ng mukha mo, matangos ang ilong, malamlam ang inosente mong mga mata, manipis at bahagyang namumula ang labi mo, at higit sa lahat ang sexy mo. Kung hindi ako puporma kapag magkasama tayo, magmumukha akong muchacha. Umirap si Sylvia, saka pabirong tinapik ang braso ni Luisa. Tigilan mo nga ako, Luisa. Binubola mo pa ako eh. Hindi kita binubola. Totoo lahat ng sinasabi ko. Wala ka lang talagang tiwala sa ganda mo. Sandali itong tumahimik at curious na nagtanong. Siya nga pala, nasan si Sir Morris? Bakit hindi kanya sinamahan mag-island tour? Huminga ng malalim si Sylvia at sumandal sa railings ng yate habang nakatanaw sa dagat. Maraming trabaho si Morris at nakakahiya naman kung aabalahin ko pa siya. Tinanggal na niya ako sa trabaho para mag-enjoy sa isla. Pinahiram pa niya ako ng yate at binigyan pa niya ako ng mga gamit. Sobra-sobra na yun para abalahin ko pa siya na samahan ako. Kung mahalaga ka sa kanya, gagawa siya ng paraan para makasama ka. Saglit na natahimik si Sylvia. Inilipat niya ang tingin sa tanawin sa isla. Mag-enjoy na lang tayo, Luisa. Oo nga pala. Huminto siya sandali sa kabinalingan ng kaibigan. Alam mo ba, kilala ni Morris sa mga magulang ko. May larawan sila ng nanay ko at kilala niya rin kung sino ang tatay ko. Talaga? Kaya pala gusto ka agad niya? Connected pala kayo? Sino raw ang tatay mo? Humigpit ang hawak ni Sylvia sa railing. Pero kalaunan ay ngumiti lamang siya at muling humarap sa dagat. Hindi niya gustong pangunahan si Morris, pero may ideya na siya kung sino ang posibleng ama niya, base sa mga larawang ipinakita nito sa kanya. Hindi niya sinabi, pero may ideya na ako kung sino. Sasabihin ko na lang sa'yo kapag sigurado na ako. Natigilan ang magkaibigan sa kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng tunog mula sa himpapawid. Sabay silang napatingala at nakita ang papalapit na chopper. Unti-unting huminto ang pag-andar ng yate habang dahan-dahang lumalapag ang chopper sa built-in helipad ng super yacht. Yumakap si Luisa sa braso ni Sylvia habang nakangiti. Congratulations, girl! Hindi ka lang talaga mahalaga kay Sir Morris. Mukhang mahal ka na rin niya. Binabawi ko na ang mga bad comments ko sa kanya noon. Sabi nito na ipinagtaka niya. Ha? Paano mo naman nasabi na mahal na niya ako?
Pabiro siya nitong pinalo. Ano ka ba? Sino pa bang hahabol dito gamit ang chopper? Si Sir Morris lang ang makakagawa nun. Mukhang sinundan ka pa niya para makasama. Imposible ang sinasabi mo, Luisa. Madaming trabaho si Morris, sabi niya. Tulad ng sinabi ko kanina, kung mahalaga ka sa kanya, gagawa siya ng paraan para makasama ka. At tingnan mong ginawa niya, sinundan ka pa niya rito. Hindi pa rin naniniwala si Sylvia hanggang bumalik sa normal ang takbo ng yate. Maya-maya lang, natanong niya si Morris. Napatitig na lang siya rito nang tila bumagal ang bawat hakbang nito sa paningin niya. Hinahampas ng hangin ang buhok nito at bahagyang gumagalaw ang nakabukas na puting polo na humahayag sa suot nitong fitted white sando. Sabi ko naman sa iyo si Sir Morris talaga yung sakay ng chopper. Maiwan ko na kayo ha, sa loob na lang ako maghihintay. Enjoy girl! Bulong ni Luisa bago ito dahan-dahang umalis. Paglapit ni Morris, nakatitig pa rin siya rito. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang hindi makahinga habang nasa harapan niya ito. Morris? Malambing nitong tugon. Wala pang lumalabas na salita sa bibig niya, pero nawindang na ang pagkatao niya nang halikan siya nito sa pisngi bago yakapin. Muling nakulong ang maliit niyang katawan sa matitipuno nitong bisig. I miss you, baby. Para ako mababaliw sa ilang oras mong pagkawala sa tabi ko. May community sa tiyan ni Sylvia at para siyang nalulunod sa kanyang nararamdaman. Morris, hindi ako makahinga. Mabilis siyang pinakawalan ni Morris. Why? Okay ka lang ba? Bumalik na tayo sa resort. Kailangan ka matingnan ng resident doctor ng isla. Nag-aalala nitong sabi. Napangiti si Sylvia. Hindi ako makahinga sa yakap mo at sa kilig dahil sa sinabi mo. Nahihiyang pag-amin niya. Humugot ng malalim na paghinga si Morris. Napalis ang ngiti ni Sylvia nang mapansin na tila may mabigat itong dinadala. May nangyari ba sa trabaho mo? Bakit ang lungkot mo? Nag-aalala niya ring tanong kay Morris. Sylvia, gusto ko nang mag-asawa. Napamulagat naman siya. Ha? Ang laki naman ng problema mo, Morris. Diyos ko, humata ka na lang ng babae sa paligid at pakasalan mo. Sigurado naman ako na walang tatanggi sa'yo. Suwestyon niya kahit may kirot sa dibdib niya na baka gawin talaga nito ang sinabi niya at magpakasal ito sa ibang babae. Sa gulat ni Sylvia, siya ang hinatak palapit ni Morris. Tatanggihan mo ba ako kung ikaw ang gusto kong mapangasawa? Seryosong tanong ni Morris. Hindi agad nakasagot si Sylvia. Nagkaroon ng agam-agam sa dibdib niya kung sasagutin ang tanong ni Morris. Inaamin naman niyang attracted din siya sa lalaki. Sino ba naman ang hindi? Ngunit hindi sapat yun para magpakasal agad siya rito. Inosente siya sa maraming bagay at wala siyang alam sa takbo ng isang relasyon. Baka mauwi lang sa hiwalayan ng pagsasama nila. At saan siya pupulutin pagkatapos? Wala siyang ibang kamag-anak at matatakbuhan kapag nasaktan siya. Sylvia, pukaw nito sa atensyon niya. Tumingin siya rito at marahil napansin nito ang pagdadalawang isip niya. Ngumiti lang si Morris saka siya muling niyakap. It's okay, hindi kita pipilitin. Malaya kang pumili ng gusto mong pakasalan. Tatanggapin ko kahit hindi ako. Nag-init ang mga mata ni Sylvia. Ramdam niya ang sakit sa boses ni Morris at alam niyang mahirap dito na sabihin ang desisyong yun. Morris, natatakot ako. Wala akong alam pagdating sa relasyon. Paano kung hindi mo na ako magustuhan habang magkasama tayo? Saan ako pupulutin kapag naisip mong hiwalayan ako at paalisin sa isla? Babalik na naman ba ako sa pagiging labandera para lang mabuhay? Wala namang ibang trabahong kasing laki ng sweldo ko rito. Kung mayroon lang sana, handa ako sumugal para sa gusto mo. You're overthinking the situation, Sylvia. Marahan itong lumayo bago sinapo ang magkabila niyang pisngi. Hindi mangyayaring iniisip mo. Bukod sa hindi ko gagawin ang kinababahala mo, pakapatayin din ako ng tatay mo. Normal din akong tao na may isang kinatatakutan. At yun ay ang tatay mo. Nirerespeto ko siya higit sa kanino man. At hindi ko kayang saktan ang unika iha niya. Lumakas ang kutob ni Sylvia na tama ang kutob niya sa taong tinutukoy nito. Si Silverio ba ang tinutukoy mo? Natigilan si Morris. Mukhang hindi nito sinasadya ang pagbibigay ng hint kung sino ang tatay niya. Gusto ko siyang makausap, Morris. Hiling niya rito. Alright, mas maganda siguro kung mag-usap muna kayo bago natin pag-usapan ng tungkol sa ating dalawa. Pero isa lang ang pangako ko sa iyo, Sylvia. Hindi kita sasaktan. Napangiti si Sylvia sa senseridad ng boses ni Morris. Salamat, Morris. Umalakbay ito sa kanya saka siya marahang ibinaling sa magandang tanawin ng isla.
Natapos ang island tour nila nang hindi nababanggit ulit ang tungkol sa kasal. Magkasama lang silang nag-enjoy sa pamamasyal at parehong hindi mawala ang ngiti sa mga labi nila. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw na hiniling ni Sylvia kay Maurice, ang makita at makausap ang kanyang ama. Dinala siya nito sa viewing deck sa dulo ng resort at doon nakita niya ang isang matanda. Nakatayo ito sa tabi ng railings at nakatanaw sa dagat habang hawak ang isang tasa. Ang sabi ni Maurice, nasa late 50s na ang tatay niya, pero maganda pa rin ang postura ng katawan nito sa kabila ng edad. Iwan mo na kita rito, Sylvia. Mahinang paalam ni Maurice. Tumango lang siya bago ito umalis. Kahit kinakabahan, marahan siyang naglakad palapit sa matanda hanggang sa maramdaman nito ang presensya niya. Hindi na ito nagulat nang makita siya at mukhang inaasahan na rin ito ang pagdating niya. Magandang araw po. Bati niya rito. Parang may init na humaplo sa dibdib niya nang umiti ito. Napansin din niyang tila nag-aalangan ito kung lalapit ba o hindi sa kanya. Siya na lamang ang naglakas ng loob na lumapit dito. Bahagyang nanginig ang kamay ng tatay niya, kaya binitiwan nito ang hawak na tasa sa mesa sa gilid. Ako po si Sylvia Arevalo. Gusto ko lang pong sabihin na hindi ako galit sa'yo. Pero wag mo po sanang ipagkait sa akin ng katotohanan. Bakit po pinabayaan mo kami ni nanay? Nakita niya ang sakit na bumalatay sa mga mata nito. Maupo muna tayo, iha. Magkaharap silang umupo sa dalawang upuang kahoy. Ilang minuto silang tahimik hanggang magsalita ang tatay niya. Patawad kung nasaktan ko kayo ng nanay mo. Wala akong kwentang ama. Marami akong sinaktan noong kabataan ko. At isa na roon ng nanay mo. Hindi lingid sa kaalaman niya na babaero ako. Alam din niya na walang label ang relasyon namin dahil priority ko ang trabaho kaysa pamilya. Tanggap niya yon hanggang sa nabuntis ko siya at umalis siya ng isla. Simula noon, wala na akong nabalita sa kanya. Minahal mo po ba nanay ko? Tanong niya rito matapos nitong magpaliwanag. Oo, minahal ko siya. At mahirap na desisyon nang hinayaan ko siyang umalis. Alam kong mas ligtas kayo kung hindi niyo ako kasama. Mapanganib ang trabaho ko at ayaw kong madamay kayo. Kapag nagkaroon ako ng kahit na kaunting koneksyon sa inyo, natitiyak kong mapapahama kayo. Lalo ka na. Maaari kayong gamitin ng kalaban para bumaliktad ako sa mga kabelyo. Simula nang gawin ko yun, hindi na ako umaasa na makikita ko pa kayo. Pero mabait pa rin ang Diyos sa akin at hinayaan niyang makilala kita. Nauunawaan ni Sylvia ang dahilan ng kanyang ama. Kahit naging mahirap ang pamumuhay niya, masaya naman siya sa piling ng kanyang lola. Mas kailangan ito ni Maurice noon, dahil kung mas pinili sila nito, baka wala na si Maurice ngayon. Pwede po ba kitang tawagin tatay? Nagulat ito sa sinabi niya. Marahil hindi nito inaasahan na mapapatawad niya agad ito. Ngumiti naman siya at saka pa lamang itong ngumiti rin. Oo naman anak. Pwede rin ba kitang mayakap? Hindi sumagot si Sylvia. Sa halip, mabilis siyang tumayo at pumunta sa kinauupuan nito saka ito niyakap. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak nang maramdaman niya ang higpit ng yakap ng kanyang ama. Matagal niya itong pinangarap. At ngayon, natupad na yon. Tatay, kapag sinaktan po ako ni Maurice, tatakbo ako sa'yo at magsusumbong. Pabiro niyang sabi. Tumawa lang ito. Pero kasunod niyon ang bahagya nitong pagsinghot. Hindi lang siya ang masaya sa muli nilang pagkikita dahil ramdam din niyang mas masaya ito kaysa sa kanya. Matanda na rin siya para sa puot, kaya walang dahilan para hindi niya ito patawarin. Hindi na rin niya ito kailangang sumbatan dahil may rason naman ang kanyang ama. Sige anak, ako ang magiging tagapagtanggol mo sa kung sino mang mga aapi sa'yo mula ngayon. Pero salamat dahil ikaw ang naging daan para mawala ang PTSD ni Maurice. Ikaw lang pala ang magpapaamo sa kanya. Patawad din kung hindi ako gumawa ng paraan na hanapin ka. Naduwag si tatay na harapin ka o ang nanay mo. Ni hindi ko alam na patay na pala siya. Sana mapatawad din niya ako. Kay sarap sa pakiramdam na marinig ang mga yon mula sa kanyang ama. Sigurado po akong pinatawad ka na ni nanay at wala po akong sama ng loob sa inyo, tatay. Basta ipagtatanggol mo ako kay Maurice, bawing-bawi ka na. Ako ang babatok sa kanya at bahala kapag sinaktan ka niya, anak. I will never hurt you, Sylvia. Not even until my last breath. Singit ng boses ni Maurice. Marahan silang dumistansya sa isa't isa ng kanyang ama. Nakangiti siyang lumingon kay Maurice at halata ang tipid nitong ngiti sa labi. Hindi lang pala silang mag-ama ang masaya sa pagkakaayos nila, kundi pati si Maurice na siyang naging daan para magkaayos silang mag-ama. Maurice, nire-respeto kita bilang isang kabalyero.
Pero kapag sinaktan mo ang anak ko, hindi kita mapapatawad. Seryosong banta ni Silverio. Natawa si Sylvia nang sumimangot si Morris. I told you, I will never do that. Marahan siya nitong hinila saka umalakbay sa kanya. I'm happy for you, baby. Bulong ni Morris kay Sylvia. Thank you, Morris. Dahan-dahang inilapit ni Morris ang muka sa kanya. Hindi naman niya alam ang gagawin dahil alam niyang hahalikan siya nito. Pero natigilan ang binata nang malakas na tumikhim ang kanyang ama. Inis itong binalingan ng tingin ni Morris. What's your problem? Pakasalan mo muna ang anak ko bago mo siya halikan. What? Are you serious? Yes, I'm serious. Iba ang henerasyon namin noon sa henerasyon nyo ngayon. Hindi pwede ang ganyan. Kasal muna bago tuka. Walang kasal, walang tuka. Huwag mo akong gayahin. Kaya nga nagkalintik-lintik ang buhay ng mag-ina ko. Kasalanan mo yun. Inuna mo ang tuka Abat sasagot ka pa talaga. Kasal nga muna sabi bago tuka. Ano ko yan kaya umayos ka, Morris. Natatawa na lamang si Sylvia sa sagutan ng dalawa. Hindi maikakaila na malapit talaga ang mga to sa isa't isa. Ilang saglit lang, biglang naging seryoso ang usapan ng mga to. Tungkol pala sa mga Jimenez, Morris. Nagdedeman si Mr. Jimenez na muli mo siyang tanggapin bilang kasosyo sa negosyo. Hindi raw siya magsasampa ng kaso sa ginawa mo sa anak niya na kasalukuyang nagpapagaling ngayon. Tanggapin mo lang daw ulit sila at patas na kayo. Naipakita mo sa kanila na hindi mo sila kailangan para umangat, kundi sila ang nangangailangan sa'yo para makasabay sa pag-angat mo. Sabi ni Silverio. Hindi ako natatakot sa pagbabanta ng kahit na sino. Pero sige, tatanggapin ko ulit sila. Pero ipaalam mo sa publiko ang nangyari at gawing aral sa kanilang ginawa ko. Babala na rin yun sa mga taong magtatakang saktan si Sylvia. Hurting the woman I love will cost them their life. Ako na bahala sa lahat, Morris. Tugon ni Silverio. Thank you. Babalik na kami sa mansyon, tatay. Saad ni Morris na ikinagulat ng matanda. Maya-maya, hindi nito napigilan ang pagtawa. Napanguso na lang si Morris, saka siya marahang inilayo sa kanyang ama. Your father is crazy. Tinawag ko lang siyang tatay, tuwang-tuwa na siya. Ngayon ko lang siya nakitang tumawa ng ganun. Masaya lang siya dahil tinawag mo siyang tatay. Hindi mo kasi siya tinatawag na tatay o daddy kahit tumayo siyang tatay mo Yeah, I know. My bad. Pero sa puso ko, siya ang tatay ko. Hindi lang niya alam pero mahal na mahal ko siya. Salamat dahil pinatawad mo agad siya. Wala namang rason para hindi ko siya patawarin. Masaya nga ako na may magulang pa pala ako. Right. May magulang na tayong dalawa. And soon, magiging magulang na rin tayo. Ang advance ha? Syempre, para alam mo na agad. So, saan mo gustong pumunta? Na-excite naman si Sylvia dahil mamamasyal na naman sila. Ngunit may kaunting lungkot din dahil hindi na binuksan ni Morris ang tungkol sa kasal na inaalok nito sa kanya. Hindi na rin niya inungkat ang tungkol doon dahil baka nakalimutan na nito yon. Kahit saan, ikaw na lang ang pumili. Wala namang pangit sa islang to. Okay, let's go. Mukhang mas excited pa sa kanya si Morris dahil halos hilahin na siya nito pabalik sa sasakyan. Wala siyang ideya kung saan sila pupunta, pero muli silang sumakay sa yate. Mas maliit kumpara sa super yacht nito at si Morris mismo ang nagmaniobra na yon patungo sa laot. Morris, saan tayo pupunta? Malayo na tayo sa isla Maya-maya'y tanong niya. Maliit na sa paningin niya ang Isla Caballero at parang nasa kalawakan na sila ng karagatan. Over there, baby. Look. Tumingin si Sylvia sa itinuturo ni Morris. At halos lumuwa ang mga mata niya sa pagkamangha nang makita ang nakatigil na malaking barko. Sobrang laki niyon at hindi man lamang yata aabot sa 1/8 ang yating sinasakyan nila. Anong klaseng barko yan? Sobrang laki at ang ganda pa. Mangha niyang sabi. Cruise ship yan na isa sa mga pag-aari ko. Hinintay lang nila tayo rito. Pinatay ni Morris ang makina ng yate bago hinawakan ng kamay niya. Doon tayo sa upper deck para makita mo ng malinaw. Ano yung kailangan ko makita? Tanong niya, pero hindi ito sumagot hanggang makarating sila sa upper deck. Mas namangha si Sylvia nang makita ang mga pasaherong kumakaway sa kanila. Iba't ibang lahi ang mga ito at pawang nakangiti sa kanila. Maya-maya, nagulat siya nang may gumulong na nakarol yung bagay pa ibaba hanggang masakop ang buong gilid ng barko. Napaluha siya sa sobrang kasiyahan nang makita ang nakasulat doon. Morris, nakakainis ka. Umiiyak niyang sabi. Hinawakan ni Morris ang kamay niya saka iniluhod ang isang tuhod sa harapan niya. Hawak nito sa isang kamay ang makinang nasingsing
sabay bigkas sa mga salitang ngayoy nakapaskil sa gilid ng cruise ship. Will you marry me, Sylvia? Narinig ni Sylvia ang yes mula sa mga pasahero ng cruise ship. Pero kahit wala ang chant ng mga ito, sasagutin pa rin niya ng yes ang tanong ni Maurice. Yes, Maurice. Nakangiti niyang sabi kahit umaagos ang luha niya. Nagpalakpakan ng mga sakay ng cruise ship nang isuot ni Maurice ang singsing sa daliri niya. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi saka ginawaran ng halik sa noo. Susundin ko ang sinabi ni tatay. Hahalikan kita sa araw ng kasal natin. I love you, baby. Bulong nito bago siya niyakap. Walang paglagyan ng saya sa dibdib ni Sylvia sa effort na ginawa ni Maurice. Ngayon, siguradong sigurado na talaga siya sa nararamdaman niya rito. I love you too, Maurice. Tugon niya bilang pag-amin na mahal niya rin ang binata. Pagkatapos ng wedding proposal, umalis na rin sila at ganoon din ang cruise ship. Bumalik sila sa isla na bawang nakangiti at magkahawak ang mga kamay. Naging hayag sa publiko ang relasyon ni na Sylvia at Maurice. Walang natanggap na pangmamaliit o pangungutya si Sylvia dahil sa reputasyon ni Maurice. Sa halip, iginalang din siya at nirespeto ng mga tao, lalo na ng mga empleyado sa Isla Caballero. Pinaayos ni Maurice ang luma niyang bahay at paminsan-minsan ay magkasama silang bumibisita roon kasama ang kanyang tatay. Hindi nito inaalis ang respeto sa kanya at sa pangako nito sa kanyang ama na hindi siya hahalikan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa wakas natapos na rin ang pagtitiis ni Maurice na wag siyang halikan sa labi. Naganap ang kanilang kasal sa cruise ship kung saan ito nagpropose sa kanya. Naroon ang mga kaibigan niya na sina Luisa at Ruby. Hindi rin mawawala ang mga kasosyo ni Maurice sa negosyo at syempre ang tatay ni Sylvia. Naging masaya ang lahat sa kasalang naganap sa cruise ship, lalo na ang bagong kasal. Dahil matapos ang seremonya ay nagpatuloy sila sa paglalayag patungong New Zealand kung saan gaganapin ang kanilang honeymoon. Pinili nila ang isang adventure honeymoon sa gitna ng mga lawa at kabundukan. Lumipas pa ang ilang buwan at sinalubong nila ang pagdating ng kanilang unang anak na lalaki. Isang biyayang lalong nagpatibay sa kanilang pagmamahalan at nagbigay ng bagong kulay sa kanilang buhay bilang mag-asawa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.